Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa mga kapatid ko sa laman at magandang araw naman sa mga kapatid ko sa Espiritu. Napakaganda po ng mga sitas ngayon. Kung aralin natin, halos lahat ng nakikibahagi dito, namimix yung sitas. Namimix din natin. Ngayon, sabi po dito, sa una, sa Roma 2, tungkol sa paghatol. Ano po ba ang paghatol? Ang paghatol po kasi, halimbawa, sa kasaysayan ni Apostol Pablo, siya ay mamamatay tao. Sabi sa Gawa 9, ito po kasi yung ginawa ni Apostol Pablo. Magbibigay tayong halimbawa. Ang pangalan niya noon, nung hindi pa siya tinatawag ng Diyos, Saulo. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ang mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kaniya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinaguga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Kaya po, kung titingnan natin dito, ang may sulat nitong Roma, si Apostol Pablo. Ang sinasabi niya dito sa Roma 2, ang pagpatol o paghusga sa kapwa. Halimbawa, ilagay natin, tayo yung nakakapanood sa ginagawa ni Apostol Pablo, na nakikita natin siya na ang sino mang sumambit lang sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo ay kanyang ipinapapatay. Kapag halimbawa, sinabi natin siya na mamamatay tao at nilagyan natin ng period, ang tawag doon, paghatol. E paano kung halimbawa, yung karunungan ni Apostol Pablo, nung tawagin siya ng Diyos, nung siya'y nabulag, at tinawag si Ananias para ipatong ang kanyang mga kamay. Sinabi kay Ananias, ipatong mo ang iyong kamay kay Pablo. Ngayon, si Ananias ayaw niya. Dahil nababalitaan niya, may takot siya kay Apostol Pablo dahil siya'y mamamatay tao. Baka kasama siya sa pupunterihan ni Apostol Pablo. Ngayon, kung pag-aralan natin, ang sagot ng Panginoon kay Ananias, siya'y sisidlang hirang sa akin. Ngayon, kung nilagyan na natin ng period na si Apostol Pablo ay mamamatay tao, pagdating sa Panginoon, pwede pala siyang gamitin para ipahayag ang salita ng Diyos. Kapag iyan ay piniryodan na natin, ang tawag doon, paghatol. Halimbawa, mamamatay tao. Kasi yun na naman naging dahilan kay Apostol Pablo. Mamamatay tao. Hindi pwede nating sasaran na habang buhay na siyang mamamatay tao. Halimbawa, sasabihin natin sa ating kapwa na ikaw ay sakim. Piniryodan na natin na sakim ka na habang buhay. Pero hindi natin alam, nung marinig niya ang salita ng Diyos, sabi, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. E paano kung halimbawa, napagkilala niya sa kanyang sarili na masama pala ang maging sakim, kinabukasan nung marinig niya, nagsisi siya, nagbalik loob sa Diyos, ang ginawa niya na, mapagbigay na siya. Ngayon, kung piniryodan natin na siya'y sakim na, ang nagkakasala po dyan, yung taong nagsasabi sa kanya na siya'y sakim. Yun po ang humahatol. Kaya anong sabi dito sa Roma? Dahil dito wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyo ang hinahatulan mo.
Ibig sabihin, bumabalik. Bumabounce lang dun sa sinasabihan natin na hinahatulan natin, pero bumabalik talaga sa sarili kung sino yung kumatol. Kasi po, ang mangyayari po niyan, yung hinatulan, paano kung nagsisi at nagbalik loob, itinuwid ang sarili, ang mangyayari po niyan, ang mapapahamak yung humatol, babalik yung ginawa niya. Dahil, ang mangyayari niyan, yung hinatulan, na bago yung buhay, kahit mamamatay tao pa yan, pero nung naging sisidlang hirang sa paningin ng Diyos, bumalik doon sa nakapaligid kay Apostol Pablo ang paratang ng paghatol. Kaya kung titingnan po natin, malalim po yung karunungan ni Apostol Pablo. Kasi kung titingnan natin ang Hebreo, ang Roma, lahat ng mga sulat niya, napakarami siyang ginawang kasulatan. Pero dahil sa kanyang katalinuhan, naging sisidlang hirang siya sa Diyos. Kaya niyang, dahil abogado siya eh, parisiyo. Ang parisiyo po kasi abogado yan. Magaling siya magtanggol ng kautusan. Kung ano man ang mga nababasa niya sa kautusan, kaya niyan ipagsanggal lang yan o ipagtanggol. Dahil iyan ang, kumbaga, iyan ang pinag-aralan niya. Hindi ka magiging parisiyo kung hindi ka marunong sa mga kautusan kahit 77 na kautusan na hindi mo ma-master, hindi ka pwedeng tawagin parisiyo. Kaya kung titingnan natin dito, tinuturo dito ni Apostol Pablo, dahil siya nabuksan na ang pag-iisip niya, doon naman sa mga tao na dati, hinahatulan niya, kaya dinadala niyang bihag upang nagapos para dalhin sa, para pahirapan, batuhin sa pamamagitan ng pagpupukol ng bato. Naging halimbawa din si San Esteban na dahil nakita niya na si San Esteban tapat sa Diyos at nananalangin ng buong sikap sa Diyos, anong ginawa niya? Dahil doon sa kasulatan na pinagtitibay na may karapatan siyang batuhin siya, anong sigaw ni San Esteban? Huwag mo pong ilagay sa kamay nila ang pagkakasalang ito. Ibig sabihin, naging matuwid si San Esteban sa kabila ng masakit sana ang kanyang kalooban dahil sinasaktan siya eh. Pero bakit nagawa niya pang ipanalangin yung mga tao na nagpukol sa kanya ng bato? Na bagamat malapit ng malagot ang kanyang hininga, pero ginawa niya pa rin. Dahil po, kapag ang Espiritu Santo'y nananahan, dahil si San Esteban puspos ng Espiritu Santo, kasama sa doon sa mga pinili na maghirang ng 7 puspos ng Espiritu Santo, kasama doon si Esteban. Kaya kung titingnan natin, kaya niyang gawin sa tulong ng Espiritu Santo ang ipanalangin sa kabila ng kanyang paghihirap na mamamatay na siya, ipinanalangin niya pa si Apostol Pablo na naging pasimuno na siya pa ang may hawak ng kasuotan ni San Esteban bago siya patayin. Kaya kung titingnan po natin dito, ang pinakikiusapan dito ni Apostol Pablo, tayo pong mga tao, hindi tayo pwedeng magdahilan na sasabihin natin, ikaw lang ang may sala, tinutuwid lang kita. Kasama rin tayo, lahat. Kaya nga sinasabi rin dito sa Roma, sa 3, walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang lahat nagkasala. Ibig sabihin, pagdating pa lang dito sa paghatol, mabigat na kasalanan na, dahil hindi naman pwedeng sabihin, ikaw lang ang magsisi, ako hindi pwede. Ang lalabas niyan, paparangalan yung nagsisi dahil nilinis niya ang kalooban niya eh. Sabi, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang puso. Nagsisi. Nagbalik loob sa Diyos. Nabuksan ng kaisipan, ang damdamin. At nilinis niya lahat ng pagkakasala mula nung magkaroon siya ng kamalayan hanggang sa panahon na mapagkilala niya sa kanyang sarili. Ang aral, hindi niya ipinagkait na kung bagamat labag sa kalooban niya, ang ibalik ang kanyang sarili sa Diyos, nagawa niya dahil ang salita ng Diyos, yun ang nagpukaw ng kaisipan ng tao. Kaya, bagamat dati yan matigas, pinalambot po yan ng salita ng Diyos. Kaya kung sabi po dito, kung pupukusan lang natin ang ilang bersikulo nitong Roma 2. Sabi dito,
At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanilang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. Ngayon, paano naman ang paghatol ng Diyos? Dito sa sanlibutan, ang alam natin na paghatol, kagaya ng korte, pinapakinggan both side. Yung respondent at yung complainant. Pwede pa nga yung mabaliktad. Minsan nananalo yung respondent. Minsan nananalo yung complainant. Ngayon, pagdating doon sa hatol ng Diyos, papaano hahatulan ng Diyos ang tao na kung titingnan natin, doon pa lang sa korte, 2 panig pa lang. Umaabot ng matagal na panahon bago litisin, bago hatulan ng judge. Ngayon, sa dami ba naman ng tao, paano siya hatulan ng Diyos? Simple lang. Sabi dito, meron kasi ditong mga kautusan. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Ibig sabihin, halimbawa, hindi ka pala simba. Hindi ka nakarinig ng ebanghelyo. Kung ano yung inilalagay mo sa puso na ito mabuti, ito masama, yun na yung pinakakautusan mo sa iyong puso. Ngayon, halimbawa, kapag ako'y hindi nanalangin ng gabi, magkakasala ako. Yun ang naging kautusan niya. Ngayon, kinakailangan niyang gampanan yun. Kasi po, pagka hindi niya yun ginawa, naging kautusan na yun sa kanyang sarili, magkakaroon siya ng paglabag, ang tawag ng kasalanan. Kaya sa atin naman, na nakakaalam ng kautusan, halimbawa, palasimba tayo, halos buong kasulatan, buong Biblia, alam na natin yung laman. Ibig sabihin, habang lumalago yung kaalaman natin, yung kamalayan natin nabubuksan, dumarami rin ang pagbabatayan ng paghatol sa atin. Ganyan po ang gagawin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na kailangan natin ng abogado na ito kapag tanggol. Kundi, dahil tinanggap na natin si Kristo, nasa ilalim na tayo ng kanyang kapahamalaan. Ngayon, kapag tayo po ay may nalabag doon, naka-record na yon, ganitong pitsa nagkasala ka. Ngayon, paano tayo malilinisan? Doon sa pangalawa, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag papagmatigasin ang inyong mga puso. Tama yung sinabi kanina ng kapatid natin. Sa pamamagitan ng aking mga salita, kayo'y malilinis na. Kaya kinakailangan pala natin, sa bawat pagsamba, bawat paglapit natin sa Diyos, kinakailangan natin ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos sa lahat ng oras. Hindi ibig sabihin lang na dahil nagsimba ka, magsisisi ka. Hindi. Sa bawat panalangin, ilalakip natin ang pagsisisi. Dahil kahit ang Ama namin, nang tinuro ng ating dakilang Panginoon, kasama po doon ang paghingi ng tawad. Hindi ba sabi kahit ulit-ulitin mo lang yung Ama namin, tapos ibubuhay mo sa iyong sarili, sasabihin mo, patawarin mo kami ng aming mga utang. Gaya naman namin na nagpatawad sa may utang sa amin. Yun nga lang, may sistema. Bago ka bigyan ng pagpapatawad, magpatawad ka muna. Proseso. Gaya naman namin na nagpatawad. Kaya para patawarin tayo, yung nagkasala sa atin, patawarin muna natin. Requirements yun. Rule number 1, magpatawad muna tayo. And the second is, patatawarin naman tayo. Kung liliwanagin po natin ang panalangin ng Ama namin sa pagpapatawad. Kaya kung titignan po natin dito, ang paghatol po kasi, yung sinasabi natin na piperiyodan mo na. Na mamamatay tao ka, tapos na. Kasi po ang tao, halimbawa, ang isang taong mamamatay tao, ibinilanggo na, hindi natin alam, may pastor pala sa loob ng bilangguan. E paano kung nagsisi, nagbalik loob na, at binuno niya na yung pagsasakripisyo, nabayaran niya na yung kanyang pagkakasala, paglabas, ano ang tingin ng tao? Ex-convict.
masama pa rin. Ngayon, sino ang nagkakasala? Yung mga tao na nagsasabing ex-convict. E paano pala kung paglabas doon, pastor na siya? E paano pala kung paglabas doon, mabuting tao na siya? Anong nangyayari? Bakit bumabalik muli sa loob? Dahil sa pambubuli. Naituwid na nga ang sarili. Nagbago na, nagsisi na. Pagkatapos, ang nangyayari po niyan, dahil sa mga tao na nagsasabi ng ex-convict, ikaw nga naman kung hindi mag-init ang ulo mo, araw-arawin ka naman sabihan ng ex-convict. Kung hindi ka bumalik doon kasi sanay ka na sa bilangguan, hindi po ba? Kaya po kung titignan natin dito, ang paghahatol po, dapat po, mapag-aralan natin, huwag nating lalagyan ng period, lagyan natin ng kama. Ibig sabihin, what if nagsisi? Ibig sabihin, pwede pa yan magbago. Kaya po ang Diyos, sabi, ang Diyos ay mapagpahinuhod. Nagpapaulan sa mga masama at sa mabubuti. Nagbibigay ng biyaya sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ibig sabihin, ang Diyos, kahit ang tao, pinagsama-sama tayo dito na may masama at mabuti na nabubuhay dito sa sanlibutan. Hinahabaan niya ang buhay ng mga makasalanan. Dahil yung mga makasalanan, hinihintay ng Diyos yung pagkakataon na kahit matigas ang kanyang puso, kapag narinig ang salita ng Diyos, inaaraw-araw ng Ibanghilyo na pagkilala niya sa kanyang sarili, dapat na akong magsisi, magbago. Masama na pala ang ginagawa ko. Inudyukan siya ngayon ng Espiritu Santo. Humagulgol, nagsisi, nagbalik loob sa Diyos. Ano ang mangyayari? Hindi baga, dahil sa pagpapahinuhod ng Diyos, tinatanggap yung mga tao na naging masama na nagbabalik loob sa Diyos. Ngayon, sino ngayon ang nagiging makasalanan? Yung mga matutuwid. Dahil nakakaalam na sila, kung aaralin natin, ang Ibanghilyo, hindi pwede na halimbawa, may sitas ako para sa'yo. Hindi pwede. Ang sitas na ito para sa lahat. Sakop ako ng sitas na to dahil ito, ang tawag dito, salita ng Diyos, hindi ko salita. Binasa ko lang to, sakop ako, sakop kayo. Ibig sabihin ito para sa lahat ng mga tao. Kaya wala tayong maidadahilan. Hindi pwede natin pagsabihin, Panginoon, pagdating doon sa hatol ng Diyos, hindi, naging masama siya. Hindi. Bumabalik po kasi yun. Dahil kapag nagsisi na yung pinaratangan nating masama, ang mangyayari po yan, ang magiging masama dyan, yung nagpaparatang. Kaya kung titingnan po natin, napakahiwaga ng karunungan ipinagkaloob kay Apostol Pablo. Kaya nga siya ginawang sisidlang hirang ng Diyos. Na bagamat ginamit ng Diyos yung bagamat ang kaisipan niya pumatay, pero ginamit ng Diyos yung laman ng utak ni Apostol Pablo para yung Ibanghilyo. Kumbaga, himay-himayin niya ang lahat ng mga bagay. Dahil siya lang ang nakakaalam ng mga kautusan. Kaya niyang ipaliwanag sa malinaw na detalye sapagkat tagapagtanggol nga rin siya ng kautusan. Kaya po, halimbawa, kung tayo po ay, sabi nila, sapagkat kung ang mga hintil, ay yung mga hindi Israelita o hindi Hudyo. Ibig sabihin yung nasa labas ng Israel. No? Sapagkat kung ang mga hintil, walang kautusan sa katutubo, since na sila'y naging hintil, wala talaga silang kautusan. Ngayon, ano sabi dito? Ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Hindi nila alam, basta ito yung mga kautusan, pero hindi nakaabot sa kanila. Pero para sa kanila, alam nila ang masama at mabuti. Ngayon, ang sabi dito, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ibig sabihin, hindi siya tumitingin doon sa maraming nalalaman tungkol sa kautusan. Basta ang mahalaga na, alam mo yung masama, alam mo yung mabuti. Kapag yung mabuti, ginawa natin yung masama, ibig sabihin, nagkakasala na tayo. Sabi nga sa Santiago 4:17, sa nangakakaalam nga ng paggawa ng mabuti
at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Halimbawa, may namamalimos, kinakalabit pa tayo, ginaganyan pa tayo, meron ka namang ibibigay. Yung pagbigay na yon gawang mabuti. Pero ipinagkait natin. Hindi, pambili ko to ng tinapay. Anong mangyayari? Kasalanan po yun. Kasi po hindi natin alam yung mga nasa paligid natin. Minsan nga may lumapit yan na humihingi ng tubig. Makapagpainom ka lang ng isang basong tubig, hindi natin alam na anghel pala yung lumapit sa'yo. Kaya kung titingnan natin, ang tao po kasi humahatol ayon sa anyo. Kung ano ang nakikita ng tao sa panlabas na kalagayan ng tao. Pag madungis, minsan, lalo kung hindi karapat-dapat, minsan ayaw natin paapakin yun sa bahay natin. Kasi po, humahatol tayo doon. Pag pineriyodan talaga natin, ang tawag doon hatol, i-open-minded natin ang ating mga kaisipan. Buksan natin. Kasi hindi natin namamalayan nung sa paligid natin, ginagamit pala yan ng Diyos para tingnan kung anong uri tayo ng pagkatao. Paano pala kung halimbawa may sinugo ang Diyos na anghel, magkatawang tao kang ganito, sa kalagayan ng isang mababa. Ngayon, hindi natin namamalayan, sinusubok pala tayo kung ano ang gagawin natin doon sa tao. Kung ano ang gawin natin doon, ibig sabihin, ganyan tayong tao. Kaya po kung titingnan natin dito, dapat po, sabi dito, yung kanina, yung huwag kang hahatol. I-extend pa natin ang pag-isip. Palawakin pa natin ang pag-isip. Palagi nating ikakabit doon yung kataga sa English na, what if? Paano kung magsisi? Paano kung magbalik loob sa Diyos? Paano kung magbago? Diba, ang nagkakamali, yung nagsabi na nag-period na siya. Kaya po, para makapag-ingat tayo, magawa natin yung mabuti, ang gagawin natin, yung gawang mabuti, nalalaman natin, alam natin na mapapakinabangan natin yung kabutihan na yon, pag-ingatan natin yon. At yung mga bagay na masama, iwaksi natin, sapagkat kung tayo'y tinawag ng Diyos, hinirang ng Diyos, at binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mula sa kawalan na tayo'y makasalanan, nagsisi, at nagbalik loob sa Diyos, naging instrumento lang tayo para gamitin upang ipahayag ang salita, upang mangaral, upang tumulong sa may karamdaman. Kung galing lang tayo sa iba-ibang lugar na pinulot ng Diyos para pakinabangan, para yung kanyang salita ipahayag sa mga tao. Ibig sabihin, siya po ang may karapatan lang. Ang mga tao, parang mga player lang dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na kinakamag ng nasa taas. Tayo yung mga ebanghelista, yung mga tagapagpahayag, yung mga tagatulong sa ebanghelista, tayo yung loudspeaker lang. Kung hindi mo supplyan ng kuryente na mula doon sa source na dinadrive ng amplifier, hindi sa tutunog. Kaya kung titignan natin, wala tayong kwenta na magpahayag kung hindi connected sa ating dakilang Panginoong Jesucristo ang sinasabi natin. Kaya po, para hindi tayo makahatol, palagi nating expand ang ating pag-iisip, titingnan natin ang kalagayan ng ating kapatid. Ang gawin na lang natin sa kanila, hindi paghatol, kundi pakitaan natin sila ng pag-ibig. Yun na lang ang gawin natin sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, na ituring natin siyang kaibigan, kapatid, minamahal na lingkod ng Diyos. Sapagkat kung titingnan po natin, ang pag-ibig po ang siyang nagpupuno ng buong kautusan. Kapag yan ay ginawa natin, may sisiguro pa natin ang ating sarili na tayo rin ay kasama doon sa tatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi pwede na hatol-hatol-hatol ang mangyayari niyan, yung hinahatulan natin, meron ng buhay na walang hanggan. Di tayo sa kakahatol natin, nakaligtaan para natin magsisi.
kinabukasan hindi na tayo nagising. Paano pala? Kaya po kung dito na natin, kinakailangan, palagi tayong magsisi bago matulog. Handa ka, kahit hindi ka na magising kinabukasan, at least, makapagsisi ka. Malinis ang kalooban natin. Pero kung halimbawa, hindi, next week na ako magpapatawad, paano kung hindi na tayo nagising? Hindi ba ka? Kaya, ngayon na, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag papagmatigasin ang kanyang puso. Dahil ang pagpapatawad ng Diyos, walang kondisyon. Pag nag-surrender, ora mismo, ipagkakaloob ng Diyos ang pagpapatawad. Dapat din, kapag tayo naman magpapatawad, ora mismo din. Nang sa ganon, maramdaman din natin ang pagpapatawad ng Diyos. Siguro yan lang ang maibabahagi ko sa araw na ito. Salamat po at mayroon pang susunod sa akin.